Ayan po, totoong buhay. At saan nangyayari? Pogo. Ulitin ko, pogo. Torture. Walang babae diyang pinapalo sa puwet, ha? Itong Biyernes, sa pader, may ginawang sabitan ng mga posas. Nakuha rin dito ang sari-saring pamalo. Pati Totoo yan, ha? Hindi yan yung ano, hindi yan yung posas na pwede kang makawala. At saka, kuryente talaga yan, ha? Kuryente yan, hindi yan vibrate, basta kuryente yan, ha? mga heavy-duty tasers o panguryente, airsoft guns, mga batuta at mga yantok, at ilang Batuta yun, totoong batuta yun, hindi po yun yung masyadong mahaba yun. Matigas yan. Hindi, masyadong matigas. Pinapalo po yan, ha? Pinapalo po yung batuta na yan, ha? Iba po yan, iba. aluminum baseball bat na nayupi na. Yung mga hindi daw nagbabayad ng utang, lalo kung sila ay gumamit ng mga prostitution rooms tsaka ng mga babae dito, yung merong mga atraso sa kanila, yun ang tinotorture nila ron sa room na yun. Grabe, no? Oy, pag kumuha ka ng babae, bayaran mo, pambira naman, no? Nagpakasarap-pasarap ka, tapos hindi ka magbabayad. Talagang ito-torture ka dyan, ha? But anyway, ewan ko ba, anong meron sa babae? Tatangang lakas ng karisma ng mga babae sa mga kalalakihan. Ha? Hindi kasi, alam mo parang ano yan, ha? Para ka dyang, alam mo yung Black Widow na nagagamba? Yung Black Widow nagagamba, yung babae malaki. At alam nila, pag yung lalaki nakipagtalik doon sa Black Widow, kaya tinawag na Black Widow yun eh. Pag nakipagtalik yung lalaki, pagkatapos noon, kakainin na siya ng babae. It means, alam niya, mamamatay siya pag siya'y nakipagtalik. Pero yung the need to procreate, gagawin pa rin niya nang mamatay ng dahil sa sex. Ay, nako. Cesar Lube, kaya ikaw, Idol Pogi, magbabay. Ay, nako. Excuse me po, hindi ako mahilig sa ganyan. Totoo, ha? Hindi ako nagbibiro kasi inamin ko naman yung mga kamalian ko nung nakaraan. Pero sa bayad, hindi ako mahilig sa prosti. Totoo yan, hindi ako nahilig sa prosti. Kuripot ako eh. Ba't ako magbabayad? Hindi, totoo yan, ha, Cesar Lube. Ayoko niyan. Libre mo ko. Sabi ni Garski, may libre naman. Ikaw libre mo. Hindi. Joke lang, ang gulo-gulo mo, Garski. Cesar Lube. So, alam nila. Ngayon, eto mga kalalakihan na ito, sa tingin ko, alam nila wala silang pambayad. So, alam nila, malalagay sila sa alanganin. Pero, kukuha pa rin ng babae, kukuha pa ng kwarto, at makikipagtalik pa rin dyan sa mga prosti. Na alam nila, magugulpi sila sa huli. Matotorture sila. Ang lupit, no? Ewan ko sa inyo, mga kalalakihan. Ay! Lalaki po ako. Lalaki ako. Alam na mayayari sila pagkatapos. Ay, nako, yung urge itutuloy pa rin. Maraming ganyan, ha? Paalala lang po. Paalala lang po sa mga kalalakihan na ingat po kayo. Kasi minsan, alam naman natin, masisira ang pamilya natin, pero gagawa pa rin tayo ng kalokohan. May padali pa si Coach Oli. Hindi, di ba totoo? Totoo naman eh. That's real life. Alam nyo yung, wag nyo pong kakalimutan na, doon sa mga gusto mong babae, yung kwento ng Black Widow. Alam naman natin yung kahihitnan sa dulo, pero matigas ulo natin. Yung katigasan ng ulo natin, mga kalalakihan, dyan tayo napapahamak. So mag-ingat lang, ha? Payong kaibigan lang po, mag-iingat. Uy, Nick Hidalgo, hindi naman. Tuloy tayo. Corroborates the testimony of one of the witnesses na talagang may nagto-torture dito sa building na to. And two Chinese nationals were identified to be alleged, the enforcers. Yan. Huwag ka muna dyan, ha? Ang nagto-torture, ang mga pumapalo, according to him, mga Chinese. Ayoko pong husgahan ng mga Chinese. Hindi po ako husgado. Bahala ang ating korte kung husgan sila o hindi. Kung totoo sinasabi ni Sir o hindi. Sa kanila yan. Ang sa akin, komentaryo lang. Ang dami nating problema sa Chinese, sa loob, nakatira sa mayayamang subdivision. Ito real talk lang to. Kasi kinukwento to ng tatay ko. Meron silang doon sa area nila na nireklamo ng homeowners dahil mga Chinese nagpapaputok.
at ang mga kanilang tinitirahan ay sa mga high-end na subdivision. Ang kalagayan ng mga Chinese dito, kala mo kung sino. Ang gaganda ng kanilang kalalagayan, ang ginagamit na sasakyan ay magagara, malalaking bahay, sa mga sikat na exclusive subdivision, may mga bodyguard, and yet sigaw tayo ng sigaw sa dagat. Pinaalis natin ang Chinese sa dagat na hindi naman pa natin alam kung kanino, sino may-ari niyang dagat na yan. Samantalang, ang Chinese sa Pilipinas na alam natin sa atin ng Pasay, atin ng Cavite, atin ng kung ano-anong lugar, hindi natin mapalis. Anong kaplastikan yan? Di ba? Anong kaplastikan? Again, hindi ko para husgahan kung legal or illegal ang pogo rito. Hindi ko para husgahan ang mga Chinese dito. Ang pinupunto lang natin, napaka-ipokrito ninyo na yung hindi natin alam kung kanino yung dagat, nakikipagtalo tayo sa labas. Samantalang yung nasa loob, hindi natin masolusyonan. Anong mga double standard kayo? Anong mga ipokrito kayo? Again, hindi ko hinuhusgahan sino may kasalanan dun sa dagat. Hindi ko rin hinuhusgahan sino may kasalanan dito sa Pasay, sa Cavite, etc. etc. Pero huwag kayong double standard. Ba't nyo inuuna yung sa labas? Unahin nyo yung problema dito. Nasa loob natin, sa bakuran natin, sa subdivision, sa lupang hinirang, na walang hindi questionable na atin. Dito sila nakatira. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Ang yayabang nyo, lalakas ng loob nyo makipagtalo dyan sa labas. Yung nasa loob natin, hayahayang buhay. Ang paplastic nyo. Ang paplastic nyo, napaka-ipokrito ninyo. Chinese nationals were identified to be the enforcers. Biyernes ng gabi, ni-raid ng PAOK at iyakat ang pogo na prostitution din at scam hub din daw pala. 7 Pinay at 7 Pinay at 2 dayuhan. Sa Pasay lang to. Alam nyo, desisyonan nyo na kung hahayaan nyo ang pogo sa Pilipinas o hindi. Pero sa akin, sa nangyayari ngayon, kung totoo ang sinasabi ninyo, hindi ako maghuhusga ha, kayo maghusga. Korte ang maghusga. Kung totoo yung sinasabi ninyo na may prostitution dyan, may torture dyan, etc., etc., dapat wala ng pogo sa Pilipinas. Desisyonan nyo na yan kung aalisin nyo ba or hindi nyo aalisin. I-regulate nyo ba? Hahayaan nyo ba? O papalayasin nyo? Kayo magdi-decide. At kayo rin ang nakakaalam kung totoo yung pinapalabas nyo sa media or hindi. Ang sa akin lang, kung totoo yan, palayasin na yan. At ang tanong, kung totoo yan, dapat lahat ng pogo nire-raid. Diyan po nagkakaproblema. Bakit? Iilan. Marami tayong alam na yung mga pogo ay hindi nila pinakikialaman. Yung pogo sa ibang lugar. Kung ayaw nyo pakialaman yung pogo sa ibang lugar, huwag nyo pakialaman yung ibang pogo. Anong punto mo, Coach Oli? Pantay. Pantay ang tingin ng batas. Kung re-raidin mo ang pogo dito, raidin mo rin ang pogo doon. Kung hindi mo re-raidin ang pogo dito, huwag mo rin raidin ang pogo ron. Kasi lalabas sa mata ng tao, meron kayong pinapanigang pogo. Again, hindi ako maghuhusga kung tamang may pogo dito or hindi. But in my opinion, ayoko sana ng pogo dito. Kung ganyan nga yan, ginagawa niyong prostitution yan, ginagawa niyo lang sugalan yan or kung ano-ano yan, na wala naman sa lisensya. Pero sa akin, gawin niyo patas. Nagtataka ako. Kailan ko makipapanood dito yung ibang pogo sa bansa natin? Sige nga, sa mga nandito. Okay? Kasi hindi ko alam kung saan-saan yung mga pogo. Sa mga nandito, mag-comment na nga po kayo. Yung alam ninyong merong pogo sa inyong lugar, pero hindi nare-raid. Samantalang, itong sa Pasay, ay nare-raid. At iba pang lugar nare-raid. Doon sa manunood ng replay, comment nyo rin. Kung merong pogo sa lugar ninyo na hinahayaan, walang raid, para magkaalaman. Saan? Baka hindi alam ng gobyerno kung saan yung mga pogo eh. Dito natin tatawagin si Secretary Abalos at si Secretary Boying. Patas sana. Huwag double standard. Kung gusto nyo magstay ang pogo, so be it. Kayong nasa administrasyon, kayo nagdidesisyon yan. Kahit naman ayaw namin, wala kaming magagawa. Pero patas. Raid 1, raid all. Diba? Pakita nyo patas kayo. mga foreigners ang na-rescue sa prostitution aquarium at spa. May aquarium pa o doon sa mga hindi nakakaalam. Hindi ko po alam kasi yan. Kinuwento lang ni Boss Dada. Hindi ko alam. Joke lang. Joke lang. Hindi ko alam yung aquarium na yan. Pero yung para sa mga hindi nakakaalam, yung aquarium daw yan yung may mga babae na mamimili ka doon kung ano. May mga number yon, tapos one-way mirror, di ka makakita, mamimili ka lang. So may aquarium pa. Oh. Tapos ayan, may mga charges pa kung ano yung ano. Ewan ko kung ano yan. Chinese eh. menu ng sex services na naka-Chinese characters. May kung anong service, kung anong serbisyo gusto mo.
Ano ba yung serbisyo? Ay, hindi ko alam. Kay Dada nyo, iting boss Dada nyo itanong. Di, wala akong alam dyan, ha? Basta ganyan daw, nasa Chinese, hindi ko na maintindihan. Cashless raw ang mga transaksyon at bawal ang outsiders. Doon din daw nakatira ang mga empleyado. 6 ang nakatakdang i-inquest para sa sex trafficking. 5 Chinese nationals at 1 Pilipino na recruiter pa umano. Sila ay na-recruit sa pamamagitan ng Iba pa sinasabi, hindi ayaw pa daw ipa-deport kasi nag-aantay pa raw ng lagay, kaya ayaw munang pabalikin sa China, iniipit muna dito, kakasuhan muna para hindi maibalik doon. Pagka naglagay na, di umano, sa kanila pababalikin. Ganun daw ang sistema nila dyan. Grabe ang Pilipinas, no? Grabe tayo sa korupsyon. Facebook. Needed ng encoder. Pero nung actual nila pinuntahan, nalaman nila na ang magiging trabaho nila ayun nga isa sa mga ipoprostitute dito. May nahuli pa mga miyembro ng special Sabi ni Jane 18, kasi ex ko dyan, VIP driver. Ah, yung ex mo, sigurado kang hindi tumitake home yung ex mo, Jane 18. Hindi, joke lang. Pinag-aaway pa, ex na nga. Action Force sa 3 Chinese na nagtanggang tumakas sa pagtalon mula sa gusali. Samantala, nagsimula na ang immigration inquest para sa halos 500 foreign nationals para sa mga paglabag sa kanilang pananatili sa bansa. Nakikipagtulungan din daw ang Pasay City Police sa iniutos sa investigasyon ng DILG dahil ang gusali ay LG! Abalos! Raid mo lahat! Lahat ng pugo! Abalos! malapit lang sa police station at City Hall. Sabi naman ng PAOK, nagbigay ng intel sa kanila ang Pasay Police para sa operasyon. We are not really allowed to operate on Pogos kasi ang only the PAOK was designated to be the agency allowed by the government to operate on Pogos. Meron naman kami mga nare-rescue na mga individual sa mga different Pogos. Patuloy pa rin naming sinisikap na kunan ng pahayag ang Pasay City LGU kaugnay nito. Pero wala pa silang binibigay na pahayag. Para sa GMA Sikapin yung kunin ng pahayag, si Boying tsaka si Abalos. Oo, sila yung dyan Bakit yung mga nasa sila dyan yung di ba? Secretary of Justice. O SILG. Silang dalawang nyo dyan, tanongin nyo, kunin nyo ang panig. Tanong nyo, bakit yung iba hindi nare-raid?